Mga kaibigan, welcome back. Napakainit ang pag-uusapan natin. Sikat na ESPN writer at NBA insider sinabi kung bakit wala pa si Kai sa NBA pero kung 90s daw ay nandoon na daw ito. Sinabi pa niya ang pathway ng Pinoy to NBA ay via Peyton Pritchard. Tingin daw niya hindi 7-footer from Manila bagkos ay isang guard. Una sa lahat para po malinaw, kahapon po ay nag-guest kay Paukas with Homer Sison. Maraming salamat po ang isa sa pinakasikat na ESPN writer at NBA insider na si Brian Windhorst. Natanong po siya ni Pau about dito nga kay Soto, bakit hindi pa daw ito nakakapasok sa NBA at kung makakapasok pa nga daw ba ito. At ito po ang sagot niya. I'm sure you've seen this guy, Kai Soto. Why is he still not in the NBA? What do you think about him? Can he make it? So his skill level is so basically I think so obviously the reason he sets himself apart is because of his size. Yeah. And that's why he's gotten a chance. But his skill level isn't I would say in the 90s he would be in the NBA. But now the skill level that is required of a big man to stay in the league is extraordinarily high. And so that's the challenge. Sa pagkaunawa ko po mga kaibigan, correct me if I'm wrong, mukhang nahirapan sumagot si Brian. Yung size daw po ni Kai kaya nagkaroon nito ng chance at parang nadulas pa siya na sa skill level ay isn't quite o hindi lubos. Pero kung noong 90s daw po ay nasa NBA na daw ito. Pero sa ngayon daw po, ang record talaga sa NBA ng mga big man to stay in the league ay sobrang taas na. At yan daw po ang challenge kay Kai. At sinabi po niya mga kaibigan na ang daan daw po ng Pinoy to NBA maging isang player na tulad ni Peyton Pritchard. Here's what I would say, and I'm not a basketball development expert. I'm not a coach. The pathway for Filipinos to get to the NBA is to be a player like Peyton Pritchard. Sinabi din po niya dahil sa size ng Pinoy at etong si Peyton Pritchard sa skills at lakas nito sa husay sa angles at isolation. Alala ko tuloy ang sinabi ng Indonesian legend na si Mario Wuisang. Ang tingin niya na makakapasok sa NBA na Pinoy ay guard. Siguro kung si Johnny Abarrientos, Jason Castro at Romeo nung prime nila and at least 6'3 yung height, sigurado nasa NBA na yon mga kaibigan. So may sinabi pa po pala itong si Brian, eto pakinggan niyo po ito. So, like, that to me is the way forward. It's, you know, it's not the 1 in a million 7-footer that may come out of Manila. I think it's the 1 in 500,000. 6'2 guard the 6'2 guard that can score. That to me is the pathway forward. To me, I think Peyton Pritchard should be studied. He should be studied. Ano pong masasabi niyo dyan mga kaibigan? Para sa akin, lahat naman po tayo may opinion. Yan yung sa kanya. Pero it doesn't mean na totoo na to o mangyayari na dahil wala naman po nakakakita ng future. Kasi kung meron man at nakikita nila, di wala na po sanang lumabas na bust sa NBA. Para sa akin, realistically, sige po ang best chance natin ngayon sa NBA. I know na makakapasok din siya doon lalo na kapag nag-prime siya. And ang nakikita ko na lang talaga na dapat i-improve ni Kai para makapasok ito sa NBA, dapat i-improve po niya itong lateral defense niya. Kasi mga kaibigan, okay na lahat Pang NBA, yung IQ niya, yung power niya, talagang kita natin, yung nag-improve, yung passing, yung blocking, rebounding, yung speed, mabilis naman siya mga kaibigan sa big man. Naiiwan lang talaga siya sa lateral. Basta, eto, si Kai, bata pa ito, 23, napakalaki pa po na igagaling nito. Ngayon pa lang, kita na natin, di ba? At baka, mapanood ni Kai, etong sinabi ni Brian, eto po ay dagdag motivation para sa kanya. Prove them wrong, Kai. Andito kami para sa'yo. Once again, maraming salamat Paukas Sports and batiin ko po pala si Arthur Pablico, Edith Doramal, Mark R. Vincianco, Kailong Sabihan Jr., Mags Magday, Donnie Gagi, Estela Bayo at Dodong Joseph, Kasipa TV at Paul Connect. Mga kaibigan, maraming salamat po.